Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sasampa na rin sa ₱100 kada litro ang presyo ng gasolina, habang mas mahal pa rin ang diesel. Kaya mauulit sa Huwebes at Biyernes ang tigil pasada ng iba't ibang grupo. Kanina maraming na-stranded dahil sa protesta at nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, Emil, Vicky, pangatlong linggo na nga bukas ng mega oil price hike kung saan inaasahang maaring sumipa na sa ₱100 ang kada litro ng gasolina sa ilang mga gas station. Kaya naman dito sa ating kinaroroonan malapit sa Muñoz, Quezon City ay pila-pila na ang mga motorsiklo at mga sasakyan para habang mas mura pa ang gasolina ay makapag full tank na sila. Inaasahan naman na sunod-sunod na kilos protesta ang isasagawa ng mga transport groups. Presyo ng labis, ibaba, ibaba! Lunes na Lunes pero naka-transport holiday ang Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO at iba pang transport groups sa iba-ibang panig ng bansa. Salubong nila yan sa ikatlong round ng mega oil price hike na ipatutupad bukas. Hanggang ₱18 ang increase sa litro ng diesel. Hanggang ₱8 naman sa litro ng gasolina. Kaya tulad ng diesel, lalagpas na rin sa ₱100 ang litro ng gasolina sa ilang gasolinahan. Kailangan po makarating po sa ating presidente ang aming hinaing at hindi po kasi hindi pa po kami nakakausap ng ating presidente, yung transport sectors Yung kailangan po natin dito yung concrete solution ng ating presidente Marcos. Kabilang sa hiling nila ang moratorium o pansamantalang tigil sa paniningil sa utang nila para sa mga binili nilang modern jeepneys. Sana po may 3 months po kami makuha dito or 6 months. Sa gitna ng transport holiday, may mga nahirapang sumakay tulad ni Mary Jane na umabot ng 45 minuto bago nakasakay. Naku, pag nalilate kasi sa trabaho, penalty yun, bawas pa sa trabaho ay sa sahod, kaya ang hirap po talaga lalo na sa mga commuters na katulad ko. May mga stranded din sa Pampanga dahil sa tigil pasada ng mga UV Express. Siyempre, una-unawaan po, kawawa naman po sila. Humingi po kami medyo malaking pasensya sa kanila. Hiwalay pa yan sa ikakasanamang transport strike sa Huwebes at Biyernes ng bagong buong alyansa ng transport sector na No to Oil Price Hike Coalition. Bukod sa mga tsuper ng jeepney, ay lalahok din ang driver ng UV Express, bus, TNVS, motorcycle taxi drivers, tricycle at delivery services. Kabilang sa hiling nila ang pagtanggal sa mga buwis sa langis, rollback sa presyo nito, pagbasura ng oil deregulation law at taas pamasahe. Hindi ho natin makita yung response ng gobyerno dahil nga yung response nga, binawi na yung gagapiso Magmo-motorcade po at mag-unity ride yung ating mga kapatid na riders sa kalsada para ipahayag yung kanyang disgusto. Hindi po pwedeng sabihin na itiniming ito dahil itinulak po ito ng pagiging pabaya ng gobyerno natin. Ang grupong Manibela nga, baka mauna na ang tigil pasada. Baka sa Miyerkules pa lang, umpisahan na namin. Ngayong araw, marami na ang tumigil sa amin dahil hindi na talaga kayang bumiyahe. Una nang sinabi ng palasyo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ibsan ang epekto ng giyera sa Middle East. Vicky, ayon sa mga transport groups, partikular nga ang Piston, kung lilinggo-lingguhin ang mega oil price hike, sila rin ay hindi magsasawa sa pagpoprotesta para protektahan ang kapakanan ng mga motorista. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa kabila na ikatlong mega oil price hike, iginiit ng Malacanang na hindi pa maituturing na oil crisis ang sitwasyon sa bansa. Hindi pa rin hawak ng Pangulo para malagdaan ang panukalang bigyan siya ng emergency powers para pababain o suspendihin ang excise tax sa langis. Ang dahilan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Halos mapadapa na ang mga tsuper sa taas ng presyo ng diesel ngayon na sa unang pagkakataon ay lagpas ₱100 na kada litro. At bunsod ng mga mega oil price hike, nagtaasa na rin ang bilihin. Pero kung ang palasyong tatanungin, hindi pa umano maituturing na oil crisis ang sitwasyon sa bansa
at ang tawag dito ng Malacanang, price disruption. May dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Katwiran ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may supply pa raw kasi ang bansa. Basehan niya ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tuturing ang supply crisis kung mas konti na sa minimum requirement na 15 araw ang supply at kung tumanggi nang mag-deliver ang supplier ng bansa. Sabi ng Department of Energy, as of March 20, nasa mahigit 45 days pa ang ating supply ng diesel, habang mahigit 53 days sa gasolina. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayo hindi na downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ni Navotas Representative Toby Tiangco, Nababahala ako doon sa sinabi niya kasi parang ang pananaw ko talagang nasa crisis na tayo at dapat gumawa ng paraan para maibsan yung epekto sa ating mga kababayan. Ang problema, if Yusek Claire says wala pa tayo sa crisis, parang ang hirap naman ng sitwasyon natin. sabi ni Castro, may binubuo ng crisis committee ang Pangulo para masigurong sapat ang supply ng pagkain at produktong petrolyo. Bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Hinihintay rin ngayon ang pagsuspindi o pagbabawas ng Pangulo sa excise tax sa langis. Mag-iisang linggo na mula nang ipasa ng Kamara at Senado ang panukala para dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa hawak ng Pangulo ang panukala para sa kanyang pirma nang tuluyan ng maisabatas. The President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. Nang tanungin si Senate President Tito Soto, wala pang enrolled bill sa kanya at hinihintay pa itong ipadala ng Kamara. Hinihingan pa namin ng tugon ng Kamara. Hanggang 10 piso kada litro ng gasolina at 6 na piso sa kada litro ng diesel ang maaaring matapyas kapag sinuspindi ang excise tax. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nahuli kam sa Cainta Rizal ang pagtumbok ng isang rider sa isang siklista na nakatitigan at nakaalitan sa kalsada. Ang mitya sa pagtutok ni Oscar Oida. Walang kawala sa kuha ng dashcam ang pagkukrus ng landas ng isang motorcycle rider at isang siklista sa may Bonifacio Avenue sa Cainta Rizal, pasado alas 7 ng umaga kahapon. Tila nagtalong dalawa. Di natapos sa titigan ang lahat dahil ilang segundo lang. Tinumbok ng rider ang siklista. Nawala ng kontrol, sumemplang at nabangga pa siya ng paparating na tricycle mula sa kabilang lane. Mabutit nakaligtas ang siklista na si Juan Miguel Simon. Yun nga lang, nagtamo siya ng mga sugat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. At iika-ika pa nga nang matuntun namin kanina. Bali dito, meron pong sugat na wakwak tsaka dito sa right. Yung bukol dito, tapos sa parang eto po sobrang magang-maga tong leg ko dahil hindi ko talaga siya may igalaw ng maayos. Tapos yung buong katawan mo? Yes po, puro sugat like this. Etong shoulder ko is magang-maga. Mababakas din sa kanyang nooy suot na helmet, maging sa kanyang bisikleta, ang tindi ng sinapit na pinsala. Kung di pa raw sa kuha ng dashcam, di raw niya malalaman kung ano ang sinapit niya pagkat nawalan daw siya ng malay. May isang rider na
panay ang busina sa akin in the bike lane. Bali, ang ginawa ko po, dahil nakakailang busina na siya lumipat ako ng lane. Bali, pumunta ako sa left side ng road para umalis sa bike lane. Then after nun, na paglagpas niya sa akin, nakatingin siya ng masama. Dito na raw niya binunot ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang rider. Ang sabi niya sa akin, bakit mo ako binibidyoan? Then, ang sinagot ko naman po, hindi ko siya binibidyoan dahil nagpa-photo lang ako. Doon na raw nangyari ang nahulikam na pambamangga. Yung nagising na ako, doon ko na lang yung ang dami ng tao, hindi po ako makahinga ng maayos. Yung leeg ko, kasi hindi ko talaga magalaw Buti na lang umano at may ambulansyang rumesponde at agad siyang naisugod sa ospital. Kanina, naghain na ng reklamo sa Cainta Police ang siklista. Makikipag-ugnayan umano sila sa LTO para matukoy ang rider ng motorsiklo. Kasi para hindi na po panggayaan or hindi na po siya makagawa ng iba pang aksidente hindi lang po sa akin, sa ibang tao na sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa gitna pa rin ng mahal na langis, inilunsad sa Camarines Sur ang irigasyong pinapatakbo ng solar power sa halip na langis. Yan at iba pang mga tulong sa mga magsasaka sa pagtutok ni Tano Tingkungko. Habang maraming magsasaka pa rin ang umaasa sa irigasyong gumagamit ng makinang gumagamit ng krudo o gasolina, Camarines Sur meron ng irigasyong pinapatakbo na lang ng solar power. Ininspeksyon niya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Agriculture Secretary Tiu Laurel Jr. Tamang-tama lalo sa gitna ng mega oil price hikes na nasa ikatlong linggo na ng pagpapatupad. Ginawa namin solar para wala nang krudo, wala nang ibinabayad sa krudo. At napakaganda, yung sa Bulin, yung pinuntahan namin, ang binabayad ng bawat farmer ay sa 1 hektarya, ay ang binabayad sa krudo ay katumbas na 1 dosenang kaban. Para naman mas maganda ang kikitain ng ating mga magsasaka. Matapos nito, mga magsasaka naman ang kinausap niya sa inspeksyon ng bagong mega cold storage facility sa bayan ng Pili. Malaking tulong yan para hindi agad masira ang sobrang ani na kailangan munang iimbak para hindi nila kailangan magbagsak presyo. At para rin may supply pang maibebenta kahit hindi tag-ani para maiwasan ang grabing taas presyo. Bukod dyan, pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin, lalo na yung gulay, mga itlog, lahat ng produkto natin na hindi tumatagal, ay kailangan ninyo, napipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya kung anong presyo ang sabihin ng trader, pinaplano na ring magtayo ng food processing plant. Dapat yung kita na yun sa inyo po muna. At meron tayong mga processing na ganito, ang may-ari, lokal, para kung ano man ang dagdag, ang tawag nila value added, kung ano man ang dagdag sa presyo ng produkto ay hindi mapupunta sa malaking korporasyon, kundi mapupunta sa ating mga nagsasaka. Mamamahagi rin anya ng fertilizer, insecticide at iba pang farm input at magtatayo ng mga imbakan para sa mga ito. Gayon din ang pag-introduce ng mga bagong variant ng palay, lalo na yung mga high yield. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Booked and busy si Alden Richards na bukod sa mga showbiz commitment, proud finisher din sa isang international triathlon competition. Ano kayang plano niya para sa darating na Holy Week break? Narito ang report ni Argel Lidelator ng GMA Regional TV. On a high pa si Asia's multimedia star, Alden Richards, matapos ang strong finish ng kanyang relay team sa isang international triathlon competition sa Davao City. Si Alden ang pambato ng celebrity team sa bike course. Well-balanced ang oras ni Alden sa training, pati sa kanyang work commitments, tulad sa hino-host niyang dance reality competition na Stars on the Floor. We're almost going towards the permanent team-ups ng mga dance star duos natin. And with the challenges right now,
it's anybody's game. Pero kaninong performance kaya ng celebrity dance star siya sobrang na-surprise? Rocco and Jasmine. Of course, I know they can dance. Rocco is a good dancer. Jasmine is a good dancer as well. But with the performance that they're showing right now, dito sa Stars on the Floor, I've never seen them do choreographies and styles and dances like the ones that they're doing now. So sobrang nakakagulat lang. Malapit na rin magsimula ang taping ng pagbibidahan niyang romantic drama series kasama si Nadine Lustre na Love, Siargao. Partnership ito ng View Philippines, Viva Communications Incorporated at GMA Network Incorporated. Actually, by April, we'll be flying to Siargao na and we're gonna be staying there for a little over a month to shoot it. It's our love letter to the Filipinos na sometimes, of course, we wanna highlight the beauty of the Philippines alongside telling a really great love story. So abangan niyo po yan. Pero bago yan, may family time muna si Alden, lalo na sa Holy Week. Siguro dito lang kami ng family, just spend time together. It's been a while, medyo since na-busy tayo during the first quarter of the year, wala ako masyadong time with them and reflect, of course. Since lumaki naman ako na ang Holy Week talaga, it's time for reflection and repentance. And we offer it to Lord Jesus Christ, of course. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras.